Samantala sa isang lugar kung saan nakita natin ang ama ni Ulharyong na si Ultaesek, sinabihan siya ng isang lalaki na itong matandang geezer, hindi pa rin niya maintindihan ang kasalukuyang sitwasyon. Dagdag ng isang lalaki na dapat kang mag-alala tungkol sa iyong sarili, dahil ang iyong anak na babae ay dapat na nasa mga bisig ng batang pinuno sa ngayon. Agad na humawak si Ultaesek sa isang lalaki kaya sinabihan siya na maruming bastardo. Pagkasabi niya agad niyang binigyan ng sulidong sipa sa katawan. Kahit na nabubugbog na si Ultaesek binanggit niya parent si Haryong. Nagsabi ang lalaki habang sinusuntok niya si Ultaesek na napakagaling na matandang geezer. Nasa iyo pa rin ang lahat ng lakas na iyon kahit nakainin mo na ang lahat ng mga droga na iyon. Ikaw ay walang iba kundi isang matandang geezer na nagtatrabaho sa lungga ng pagsusugal. Napamura siya bakit hinayaan ng punong nayon na mabuhay ang isang tulad niya hanggang ngayon. He's totally useless. Dagdag ng isang lalaki na bakit pa dahil sa kanyang anak na babae. Ngayong naibenta na ito sa batang pinuno, makikita na natin ang kanyang patay na bangkay. Saad ng isa na sa simula pa lang ay ayaw ko na sa kanya, isa lang siyang matanda, pero lagi siyang may ganitong mapanghamon na tingin. Balita ko, big shot siya dati. Isang katulad niya, malamang isa lang siyang humawak ng munting fiancé sa palasyo ng mga ngalakal o sadyang tanga lang na sumusunod sa priestess ng Sacred Fire Palace. Pagkasabi ng lalaki agad siyang tinitigan ni Taesek na nanglilisik na mata, napasabi na lang siya na dapat ko na lang bang patayin ang bastos na ito. Pinakalma siya ng kasamahan na at tinanong niya ito kung gusto mo bang mapatay ng punong nayon. Minura na lang niya si Ultaesek at sinabihan na lang niya ang kanyang kasamahan na sabihin na lang natin na ang namatay dahil sa isang karamdaman. Tingnan mo ang matandang iyon ay may masamang tingin na naman, kaya agad niyang hinawakan sa buhok na ikaw na matandang geezer. Ikaw bastard, bigyan kami ng tingin muli at tingnan kung ano ang mangyayari. Huhukayin ko yang mata mo, kung ikaw maglakas loob kaganyan mo ulit kami tingnan. Tinanong ng kasamahan ng lalaki kung hindi ba siya mamamatay kung hahayaan lang natin siya sobrang dumudugo siya. Tugon ng lalaki na kaya ano naman ang daming namamatay dito araw-araw. Pasimpleng tumama ang ulo ng bastard na iyon sa lupa. Ang mga basurang ito naganap na walang silbi, ngunit ang anak ng mga basurang iyon ay kapakipakinabang pa rin. Dagdag ng lalaki na ginagawa lang nila ang mga drug ang iyon araw-gabi sa pag-asang mailigtas ang kanilang mga magulang nang hindi nila alam na ito pala ang ikanalulong ng kanilang mga magulang. Tinawag silang mga tanga na sigurado akong hindi nila mahuhulaan na kinakain ng kanilang mga magulang ang kanilang ginagawa. Malamang na iniisip nila na ang kanilang mga magulang ay nagpapagamot sa isang klinika at namumuhay ng maayos. Sa anumang kaso, magiging maayos ang mga bagay-bagay sa pagitan ng punong nayon at ng batang pinuno. Sa wakas ay makakalabas na tayo sa nakakasakit na Tear Creek Village na ito hindi niya alam na wala na ang kanyang kasamahan. Dahil pakiramdam niya na walang nang tumutugon sa kanya kaya nilingan niya ang kanyang likuran. Nakita na lang niya ang nakahandusay niyang kasamahan. Bago pa siya makarik agad siyang pinatamba ng bida. Napatanong siya kung ito lang ba. As if ang pagpapatakbo ng underground gambling den sa ilalim ng burol ay hindi sapat. Nahuli at nilagyan mo ng droga ang mga matatandang ito. Sigurado akong hindi lang dito ang lugar ng produksyon ng droga. Ito ba ay ang ibang pinto na nadaanan ko ngayon? Hindi pa oras para iligtas ko sila, para sa kanila na walang kontrol sa sarili nilang katawan. Baka gumawa sila ng mas malaking gulo kapag nakalabas SIL. Siguradong babalik ako para sa inyong lahat. May napansin siyang isang kamay na nanginginig kaya agad niya itong nilapitan. Nagtanong siya na sino ka, pero agad din niya napagtanto kung sino ito. Maaaring magulo siya ngunit walang pagkakamali. Siya ang dating Guangyong Heavenly Demon Squad leader, Ultaesek na nakita ko sa bookstore. Tinanong niya ito kung ayos ka lang ba. Siya ay nasa isang masamang kalagayan. Lahat ng mga ugat na ito ay lubhang nasira. Dahil ba sa psychedelic drugs, kahit malala na rin ang kanyang mga external injuries, mas malaking problema ang kanyang isip. Ang Jonjong at Shinwei pressure point ay selyado. Tiyak na mamamatay siya sa ganitong bilis. Nagsalita si Ultaesek na humingi siya ng isang request.
Inisip ng bida ito ba ay isang flashback bago ang kamatayan? Hindi, tiyak na nasa bingit na siya ng kamatayan. Kaya sinigawan niya si Taesik na pakitatagan ang sarili. Pero nakiusap si Taesik na gawin mo ang aking pabor, huwag mong ipaalam kahit kanino na namatay ako. Galit niyang minura sa isip si Taesik, hindi niya hiniling na iligtas o ipaghiganti, gusto lang niyang maitago kay Haryong ang kanyang kamatayan. Nag-uumapo ang enerhiya at dugo niya, hahayaan ko na lang ba siyang mamatay, hindi kaya ko siyang iligtas? Kahit na mababa ang posibilidad, may paraan para gawin ito, ang body correction infusion. Ito ay upang ibuhos ang aking panloob na enerhiya sa kanyang katawan at upang i-unblock ang mga selyadong pressure point, habang hindi mahirap ayusin ang kanyang mga ugat sa dugo. Ang pag-aayos ng kanyang panloob na enerhiya ay magiging mahirap, pero agad niyang tinihil ang pag-iisip ng negatibo dahil wala akong oras para dito. Kaya agad na niyang sinimulang mag-ipin ng kapangyarihan sa kanyang kamay at nilagay na nito sa katawan ni Taesik. Inisip niya habang pinapagaling niya si Taesik na ang lahat ng mga sining ng demonyo ng kultong demonyo ay gumagamit ng makalangit na mga sining ng Diyos ng demonyo bilang pundasyon, hanggat ang martial arts na pinagkadalubhasaan niya ay hindi sa mga orthodox sects. Kung gayon, pag-iigtingin ko pa ang nilalabas kong enerhiya. Nagulat siya dahil inaabsorb niya ang aking kapangyarihan, kaya hindi nasira ang dantiyan niya, naubos na lang siya sa inner energy. Ang kanyang dantiyan ay sa katunayan ay napakalakas. Siya ay sumisipsip ng maraming panloob na enerhiya ng walang anumang pagpigil. Ito ay isang bagay kung gaano karaming panloob na enerhiya ang mayroon ako at kung gaano kalaki ang kanyang dantiyan. Kung sakaling wala akong sapat na inner energy para punan ang kanyang dantiyan niya, baka mamatay na rin ako. Huli na ang lahat para huminto ngayon. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking makakaya hanggang sa huli. Sinimulan na niyang ibius naglahat ng kapangyarihan niya hanggang sa umabot na ng 60 years na chi, hindi din nagtagal umabot na ng 180 years. Napatanong sa isip na nakaka-absorb pa siya kay binuhos na niya ang lahat. Hindi naman nabigo ang bida dahil nagkakaroon na ng resulta si Taesik sa kanyang katawan. Kahit nahingal na siya, hindi naman siya nabigo dahil kitang-kita natin sa katawan ni Taesik na ang laking binagbago sa kanyang katawan. Habang tinignan niya ang kanyang kamay na nanginig, napasambit siya sa isip na ang lahat ng natitira sa aking panloob na enerhiya na tulad ng isang malawak na karagatan, ay mga patak na lamang ng panloob na enerhiya ngayon. Malaki lang sana ng konti ang dantiyan niya sa akin, sigurado na namatay na sana ako. Pero hindi na din siya nanghihinayang dahil nagtagumpay naman siya. Napasabi siya na body transformation? Kung iisipin mo kang nasa evolutionary realm na siya, tinanong siya ni Taesik na, Sir, sino ka? Sinabihan siya ng bida, hayaan mo muna akong huminga. Hindi naman siya tinanggihan kaya nagpahinga muna siya. Samantala pagkatapos nag-usap sila, nagsaad si Taesik na hindi mahalaga kung ano ang mangyayari sa aking katawan. Pero walang tugon ang bida. Sinabi niya na kahit na hindi siya nagmula sa isang mabuting pamilya ay mayroon siyang isang magandang konstitusyon ng katawan at umakyat sa mga ranggo mula sa ibaba, dahil mas pinapahalagahan niya ang mga nakapaligid sa kanya kaysa sa iba. Kahit na naging maimpluwensyang sila, iginagalang at sinundan din siya ng mga mabababang simula. Pagkatapos niya maging squad leader, maraming tao mula sa 7 palasyo at samahan ng elder na gustong magtrabaho para sa kanila, pero pinili niya ang matandang ginang na kinalakihan niya. Mayroon pang panahon na tinawag siyang Great 5 Nanograms Guangyong, isa sa mga pillars ng palasyo ng Guangyong. Ngunit pinili niyang gugulin ang kanyang mga araw sa secluded wood peak at namuhay ng masayang buhay. Ito ay isang sandali kung saan tila ang kaligayahan ay magtatagal ng walang hanggan. Ngunit noong pinili niyang pumunta sa hiwalay na pagsasanay upang makamit ang evolutionary realm, nasira ang lahat. Tinanong siya ng asawa niya, dapat mo bang piliin na pumunta sa hiwalay na pagsasanay? Pero nagsorry lang siya at sinabi na bilang ang Guangyong Heavenly Demon Squad Leader, kailangan kong makamit ang evolutionary realm. Pag-alis niya, nag-aalala siya sa kanyang asawa na naiwan kasama ang kanilang anak, kaya tinanong niya ang mga tao kung sino ang malapit sa kanya upang alagaan sila at pumasok sa hiwalay na pagsasanay.
Gayunpaman sa maikling panahon ng kanyang pagkawala kinidnap sila ng mga tulisan. Nang marinig niya ang tungkol dito, tinapos niya ang kanyang nakahiwalay na pagsasanay. Agad niyang pinakilas ang Guangyong Heavenly Demon Squad at nagawang mahanap ang kanyang asawa at anak na babae matapos hanapin sila ng mataas at mababa ngunit, pagkakita niya agad na huminto ang buong buhay niya sa araw na iyon, dahil nakita niya ang kanyang asawa na wala ng buhay at ang kanyang anak nasa bisig ng kanyang ina na walang tigil kakaiyak. Wala akong masisisi sa nangyari, dahil kasalanan ko ang lahat. Kung hindi lang ako sakam at gustong maging mas makapangyarihan, kung ang sunpick lang ang kinuha ko sa halip na ang woodpick noon, tinanong siya ng bida na ganyan ka ba unti-unting nawala sa katinoan. Tugon ni Taesik na hindi ko lang matiis kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng lahat ng martial arts na ito, naisip kong patayin ang aking sarili ng hindi mabilang na beses, pero kapag naiisip ko ang anak ko na mag-iisa kung mamatay ako, sa huli ay pinagbawalan ko ang aking sarili na gumamit ng martial arts at nahulog sa paggamit ng psychedelic drugs para makalimutan ang aking sakit. Dahil hindi ako gumamit ng martial arts, akala ko na wala lahat ng inner energy ko, kaya ikaw ang nagselyado ng sarili mong mga pressure point at tinanong niya na naiinis ka ba sa pagligtas ko sa buhay mo. Tugon niya habang tinitigan ang kanyang kamao na habang hindi pa buo ang ulo ko. Naalala ko lahat ng nangyari. Nagpapasalamat ako sa iyo sir. Hinding-hindi ko makakalimutan ang utang na ito sa buong buhay ko. Kaya sir may itatanong sana ako sa iyo. Agad din naman pumayag ang bida. Kaya tinanong na niya ang bida na galing ka ba sa Small Myung Palace. Agad na nagulat ang bida pagkarinig kaya napatanong siya sa isip sa si senior ang nagbigay sa akin ito na replika. Paano niya nalaman iyon samantalang nakasuot ako ng Sacred Flame Mask? Sinabihan siya ni Taesik na hindi mo kailangang sumagot kung ayaw mo. Gayunpaman, ang iyong enerhiya ay nanirahan sa loob ng aking katawan. Ang martial arts ng Myung Culto ang tanging naglalaman ng energy ng sagradong apoy, apoy na hindi namamatay. Bukod pa rito ang nag-iisang martial arts na kasama ng aking martial arts Blood Heaven Asura Arts ay magiging the Heavenly Demon God Arts, at ang tanging mga tao na makakapag-aral na ang martial arts ay magmumul sa Guangyong Palace or ang Small Myung Palace. Pinagdikit niya ang kanyang dalawang kamay at sinabi na ang iyong lingkod, Ul Taesik, ay susundan ka hanggang sa mawala ang aking buhay. Kung hihilingin mo sa akin na sirain ang bundok Kai, gagawin ko ito kung hihilingin mong lamunin ko ito ng buo, bilang kapalit? Tanong ng bida na bilang kapalit? Tugon niya ang kaawa-awang anak ko, sinabihan siya ng bida na kung ulharyong ang pinag-uusapan mo, hindi mo na kailangang mag-alala. Maayos naman siya at walang nangyari sa kanya, ibig mo bang sabihin? Nahihiyang sinabi ng bida na hindi ako gaanong matapang na magsinungaling sa isang martial master na nakamit ang evolutionary realm, ngunit medyo naaawa ako sa kanya sa pagtatago ng katotohanang tinatakan ko ang kanyang pressure point, pero tumugon lang si Taesik na kung kasama niya ang isang mahusay na lalaki tulad mo, iyon lang ang maaasahan ko, itong buhay na iniligtas mo. Gagawin ko ang lahat sa aking kapangyarihan para sa iyong kapakanan kailangan mo lamang sabihin ang salita. Napasabi siya sa kanyang isip na ang taong masyadong siyang matuwid. Habang titulungan siyang makatayo ni Taesik napasabi siya sa isip na sana maging tao siya na mapagkakatiwalaan ko. Pagkatapos nagsaad siya kay Taesik na bukas ay pupunta ang pinuno ng nayon at ang batang pinuno sa lugar na ito. Mangyaring gawin ang gusto mo sa kanila kapag narito sila? Oo naiintindihan ko tugon ni Taesik. Tsaka naalala ng bida na at hayaang buhay ang batang pinuno agad naman din naman tumugon si Taesik habang nagbibigay galang na yes sir. Habang papaalis na siya sinod niya sa isip na ang natitira na lang, ay maghintay sa darating na bukas. Mula doon kinaumagahan nakita natin na village chief na papunta sa bahay ng ating bida habang sa loob nandito ang bida na nagmeditate ang nagsaad ang village chief na young leader na dito na ako, agad din naman siyang pinapasok ng bida, pagpasok ng village chief tinanong agad niya ang bida kung naging maganda ba ang gabi mo. Tugon ng bida na doon, ang pinadala mo kahapon ay sobrang nagustuhan ko.
pero inaasahan na ng village chief na magugustuhan ng batang pinuno ang kanyang binigay kahapon, dagdag niya na siya ay isang tao na ako ay nagbabayad ng karagdagang pag-aalaga sa kanya. Tugon ng bida na ganun ba? Natutuwang sinabi ng village chief na I'm glad na nagustuhan mo siya. I wonder kung nagustuhan mo rin. Kung ano ang ipinadala ko sa kanya. Tinutukoy niya yung nakita ng bida kagabi na drugs. Nagmaang-maangan tinanong siya ng bida kung anong ibig mong sabihin. Tugon ng chief na nagbubuhos sa kanyang kamay na come on na alam mo ito. Agad na nawalan ang ngiti ng bida. Pero kalaunan sinabayan na lang niya ito kaya agad siyang napatawa at gayon din ang chief. Nagsabi siya na dinala ako nito sa isang roller coaster ng mga emosyon sa aking pang-araw-araw na boring na buhay. Hindi naman kalabisan kung sabihin na parang elixir ito. Tinanong niya nag-chief na paano mo nakuha ang isang bagay na mahalaga tulad niyan. Agad din naman tumugon ang chief kung napansin mo ba ang mga bulaklak na namumukadkad sa iyong pagpasok. Ito ang espesyalidad ng Tear Creek Villages. Isang opium poppy. Ito ay isang top grade na halaman na may kaunting pula na ginagawa itong parang kaakit-akit na nobya. Sa paligid ng 10 araw pagkatapos matuyo ang mga bulaklak ay maaaring makuha ang katas mula dito kapag pinutol mo ito, at kung painitan mo ito sa ibabaw ng apoy, agad na tumugon ang bida kung ano ang mangyayari. Sabihin sa akin ang higit pa. Pero sa isip ng bida na ibuhos muna lahat, hindi naman siya pinagkaaitan ng chief. Sinabi niya na lalabas ang isang bagay na nasa ibang antas kaysa sa makikita mo sa merkado. Tinawag namin itong devil drug. Tuwang-tuwa napasabi ang bida na evil drug. Tuwang sinabi ng chief na oo yan ang pangalang ibinigay, pero sa isip niya na kahit na ang pangalan mismo ay mukhang hindi kapanipaniwala. Ito ba ay nangangahulugan na ito ay isang bagay na kakainin ng demonyo? Nagsaad ang chief na young leader kung nagustuhan mo, kaya kitang ibigay hanggat gusto mo. Napahawak siya sa kanyang baba. Kung iisipin sayang ang isang talentong tulad mo na nabubulok sa maliit na nayon na ito. Napakamo sa ulo ang chief na sinasabi na natutuwa ako na ganyan ang tingin mo sa akin pero. Tanong ng bida na anong mali saan ng chief na nandyan pa rin ang mga alituntunin ng kulto? Hindi magiging madali para sa amin na ibenta ito sa labas ng aming nayon. Hindi mo ba nakita ang napakaraming mananampalataya na nahihirapang mabuhay sa Tear Creek Village? Bilang punong nayon, nabubuhay ako para sa kapakanan ng mga mananampalataya, at para sa kanilang kaligtasan. Iyon ang dahilan kung bakit ko ito sinimulan. Habang ang bida na nagdidilim na ang paningin nito dahil sa mga sinasabi na walang katotohanan ng chief, pero agad niyang kinalma ang kanyang sarili. At sinabayan na lang ang chief. Oh my goodness, to think na may mga ganyang intensyon sa likod ng ginawa mo. Hindi ako makapaniwala na hindi ko nakilala yun. Sa isip niya na hindi mo ba ibig sabihin para sa kapakanan ng iyong sariling kaligtasan? Ginawa mo ang mga mananampalataya na ma-addict sa mga psychedelic na gamot. At pinalabas mo ang mga mismong droga na iyon. Tugon ng chief na oo at kaya, kung maaari nating ibenta ito sa labas ng nayon, lahat ng tao dito sa kanilang Creek Village ay magkakaroon ng magandang buhay. Napaisip siya na kung paano kung gagawin natin ito. Agad naman namula ang chief at tinanong ano ang ibig mong sabihin. Inumungkahi ng bida na titingnan ko ang lugar kung saan ka gumagawa ng mga droga at mag-iisip ako ng paraan para maipuslit ang mga ito. Napatanong ang chief, posible talaga iyon. Tugon ng bida na syempre ako ang young leader. Kahit na wala akong masyadong impluwensya ngayon, ang paggawa ng ganoon ay wala para sa akin. Napatawa ang chief na tama yan. Ikaw ang batang pinuno na magiging araw sa kalaunan. Sinabi ng bida na o tama, sayang naman kung iwan din kita dito. Bakit hindi mo ako sundan sa maliit na palasyo ng iyong pag-alis ko? Masayang itong tinanggap ng village chief at sinabi na ako at ang aking mga susunod na henerasyon ay nagpapasalamat sa iyo para sa pagkakataon. Dahil sa sumang-ayon na ang chief, nagsaad na ang bida na pangunahan mo na ang daan. Agad din naman tumugon na yes sir. Kaya napangiti na lang ang bida dahil sumasang-ayon lahat sa plano. Habang naglalakad sila tumatawang nagsalita ang chief na ang paraan ng papasok ay magiging medyo hindi komportable. Mangyaring maunawaan?
Tugon ng bida na sige pasok na tayo, agad nang tumalon ang village chief sa tubig, kaya ikinagulat ito ng bida sa isip niya na kung titignan ito sa araw, ito ay talagang hindi makapaniwala. Paano nila naisip na magtago ng isang lugar sa bukas na ganoon? Pagkatapos agad nang sumunod ang bida, pagkaahon niya nakita niya ang chief na papalakad sa dalawang gwardiya. Napasabi siya na mukhang ang saya-saya nila. Humingi ng tawad chief sa bida dahil sa nabasa pa ito, dahil ito ay gusto naming matiyak na walang makakahanap ng lugar na ito. Sinigaw niya sa gwardiya na kayong lahat anong ginagawa niyo, hindi niyo ba nakikita na basa ang damit ng young leader? Nagsabi ang bida na okay lang, hindi na ito mahalaga. Pinuri na naman niya ang chief na punong-puno ka talaga ng talent, mahirap sigurong magtayo ng ganitong lugar. Agad din naman natuwa ang chief sa mga papuri ng bida, sinabi niya na isa akong jack of all trades. Maaari mo akong gamitin sa iba't ibang gawain? Napangiti na lang ang bida. Sinabihan na niya ang bida na ito ang daan, dahil hindi namin alam kung ano ang maaaring mangyari, mas mabuting takpan mo ang iyong mukha. Napasabi ang bida sa isip na masyado siya prepare, pagkapasok nila agad bumungad sa kanila ang maraming tao na nagsusugal. Sabi ng chief na ang mga pumupunta sa Tear Creek Village ay walang kabuluhan. Sila ay mga taong gumawa ng mga krimen at naglalayong gugulin ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa pagtatago dito. Pagkakita niya na nandito sa mga tao, napaisip siya na tiyak na mas masama ang hitsura at pagkilos nila kaysa sa karaniwang mga mananampalataya. Napatanong siya na balitaan ko na ang babaeng pinuntahan mo ay may ama. Kilala mo ba siya? Agad na nakuha ang pansin ng chief kaya tinanong niya sa bida kung sinabi ba niya sa iyo iyon. Oo, dahil ikaw ang punong na yun. Dapat kilala mo siya, tama. Sa isip niya na tignan mo siya umaarte na parang walang alam. Kung hindi ko lang alam ang totoo, nahulog na ako sa acting niya. Tumawa na nagsabi ang chief na maraming tao ang pumupunta sa Tear Creek Village at nawala ng buhay kaya. I see, tugon ng bida. Tinanong ng chief ang bida kung gusto mo subukan ko siyang hanapin. Tugon ng bida na kalimutan mo na lang iyon. Hindi ba't mayroon tayong mas mahalaga sa kamay? Masayang sanabi ang chief na tamaan sa ganitong paraan pakiusap. Sa isip ng chief na ang walang utang na loob na asong iyon, may sinabi siyang hindi kailangan, buti na lang, parang wala pang nahuhuli ang young leader. Mukhang kailangan ko siyang turuan ng leksyon para magkaayos siya. Habang sa likod niya seryoso lang siya tinatitigan ng bida. Napatanong siya sa isip na bakit niya tinatago si Ultaesek. Kung payag siyang ipakita sa akin ang sekretong vault, ibig sabihin ay lubos niyang pinagkakatiwalaan ako. Sigurado ako na ang tingin niya sa akin ay isang taong magpapagtagumpay sa kanya at malamang na naglalaway na ito. Pero bakit niya tinatago sa akin yung Ultaesek? May kakaiba dito? Pagkarating nila sinabi na ng chief na ito na yun ang sinasabi ko sa iyo ang pagawaan namin ng mga droga. Tinanong ng chief ang bida, ano sa palagay mo? Impressive, tugon ng bida. Pinagyabang niya sa bida na inabot ako ng 3 taon. Ibinigay ko ang lahat ng kailangan ko para itayo ang lugar na ito. Pinuri siya ng bida, and ginawa mo ang isang mahusay na trabaho. Tinanggap mo ang lahat ng mga taong iyon. Pagkarinig niya ng sinabi ng bida, agad niyang sinabi sa kasamahan niya kung narinig din ba nila iyon. Tumawang tumugon ang mga gwardiya na oo naman. Habang ang bida na magmasid-masid lang sa paligid, nagsaad ang chief na ang mga gwardiya ko ay nagtatrabaho ng direkta sa ilalim ko ay ang lahat ng mga taong ito na natipon ko mula sa mga malilim na sekta. May tinuro ang bida at tinanong kung ano naman sa kanila. Tugon ng chief na sila ay mga hanggal na nagsisikap na iligtas ang kanilang mga pamilya. Napatanong siya na iligtas ang kanilang mga pamilya. Tugon ng chief na oo. Hindi ako sigurado kung napansin mo, pero ang mga mananampalataya sa Tear Creek Village ay lulong sa devil drug. Kahit papaano ay binibigyan natin sila ng marami at kapag dahan-dahan nating bawasan ang halagang ibinigay, naghahalusinate sila ng mga kulisap na gumagapang sa kanilang katawan. Magkakamot sila hanggang sa matitira ang mga peklat at mawawala ang lahat ng rasyonalidad nila, at kung bibigyan natin sila ng ilang devil drug sa oras na iyon, magsisimula silang mabawi ang ilan sa kanilang katwiran.
Iniisip ng mga lalaking ito na ang kanilang kinakain ay gamot at patuloy silang humihingi ng higit pa, at pagkatapos ay gagawin ang anumang hilingin namin sa kanila. Hindi nga alam ng mga lalaking iyon na nababawasan ang buhay ng kanilang mga magulang habang kinakain nila ito. Kunwaring namamangha siya pero sa kalooban niya galit na siya sa hayop na sa kanyang harapan, pero pinigilan niya peren ang kanyang sarili. At sinabi niya sa chief na magagawa mong bawasan sila sa ganoong estado nang hindi nila namamalayan. Kaya sinasabi mo na hindi nila alam na adik sila. Oo, tama ka. Kung sa huli ay wala silang silbi dahil masyado silang adik noon, gagawin silang mga laro para sa mga shady sects na iyon at itatapon pagkatapos nila. Hindi ba ito ay isang mahusay na negosyo? Galit na napangisi ang bida sa Asongot sa kanyang harapan, sinasabi niya sa kanyang isip na demonyo siya, wala nang pag-asa para sa kanya. I wonder kung ilan na ba ang nasawi sa likod ng tawa niyang iyon, dahil sa ngiting demonyo ng bida napatanong siya kung may nasabi ba akong mali. Habang ang mga gwardiya ay pinagpawisan na din sa mga tinignan ng bida sa kanila, agad din naman tumawa ang bida na nagsabi na hindi nabighani lang ako. Saad niya sa isip na ngayon ang natitira na lang ay ang magpakita ng karakter ng lalaki. Pagkasabi niya nito agad din naman nagkaroon ng ingay kaya napatingin na lang din sila kung ano ang nangyayari. Kaya napangiti na lang ang bida dahil alam niya na ito na si Ultaesek, bigla na lang nagkaroon ng pagsabog na pasabi ang isang na ano ang nangyayari habang ang isa kung nakainom ba ako. Agad na lang may paa ang naglalakad papunta sa kanila. Napatanong ang isang gwardiya kung ano ka ba si Ultaesek. Minura niya ito at sinabihang na old geezer, nabubuhay ka pa pala. Paano ka nakatakas sa kulungan? Mukhang ito na lang masasabi nila dahil mukhang hindi sila sesantuhan ni Ultaesek ang kanilang mga buhay. Tanong ng isang gwardiya na bakit ganyan ang itsura mo, rascal na halos hindi kita makilala. Dagdag ng isa na siguradong mahaba ang buhay niya. Itong matandang geezer, I guess hindi ka pa rin nakakahawak. Wait up, saad ng gwardiya at tinanong kung ginawa mo ba lahat ng ito. Kayong mga third-rate thug, saad ni Taesek, masaya ba para sa inyo? This guy, saad ng isang gwardiya, hindi maaaring maging malinaw ang iyong isip kung paano nagawa iyon. Dagdag ng isa, tumigil ba sa paggana ang mga droga? Damit, saad ng gwardiya, anong klaseng bastos na biro ito? Sabi ni Taesek, dapat kang maging mas nag-aalala tungkol sa kung ano ang susunod na mangyayari sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ni Sir dito. Pero parang hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Kaya, sasaktan ko ang bawat bahagi mo habang sumisigaw ka hanggang sa huli kang mamatay. Huwag kang umasa ng anumang awa mula sa akin. Ang Azura Blood Demon, Ultaesek agad na niya inatake. Tanggal ang isang kamay ng kalaki sa isang pag-atake lang, agad na din niyang sinununod ang isa kaya sigaw na lang narinig natin. Ano iyon, saad ng isa? Idinagdag ng isa na anong nangyayari dyan, napatingin sila sa pintuan, at bigla na lang ito sumabog. What in earth, saad ng chief at napamura. Nang may napansin siya, ikaw ay tanong ng chief, 10 taon na ang nakalipas, tugon ni Taesek. Isang walang kwentang ama na tulad ko ay nabuhay ng 10 taon, ulit-ulit kong hinihiling mula sa kaibuturan ng aking puso ang aking sariling kamatayan. I can only hope that my daughter is safe. Walang dapat mangyari sa kanya. Ikaw ay Ultaesek, tanong ng isang gwardiya na baliw ka na ba, ang lakas ng loob mong magkagulo dito? Ultaesek, saad ng chief, na babaliw ka na, binisita mo ba ang Huathuo o kung ano? Paano mo naalis ang iyong sarili sa droga sa isang araw at ganap na naiiba ang hitsura sa dati? Tinuro niya ang bida at nagsabi na inalok na namin ang iyong anak na babae sa batang leader na ito dito. At iyon ang dahilan kung bakit kasama ko siya dito, at tinanong niya ano sa tingin mo ang maaari mong gawin sa puntong ito sa oras na ito. Napatahimik si Taesek at tinignan ang bida. Young leader, saad ni Taesek, umalis ka na. Kung ayaw mong mawala sa buhay mo, agad din naman nagpasalamat ang bida at umalis. Maghintay ka, young leader, sigaw ng chief. Tinanong niya na saan ka pupunta. What a pity, saad ng bida, may mata ka pero hindi mo nakikita. Wala talagang katapusan ang iyong walang sawang kasakiman.
Hatanong ng chief, tulala lang siya, ano ba ang dapat ikatakot? Ikaw ang young leader para sa kapakanan ng Diyos, habang ang mga gwardiya nagtaka sa bida. Sinabihan sila ni Taesek na sisimulan ko na ang iyong parusa ngayon, hindi ito magiging kasiya siya para sa iyo. Crazy bastard, sigaw ng chief, anong ginagawa niyo? Talo lang siya kung wala ang internal energy niya. Dalhin niyo siya sa akin. Yes sir, tugon ng isang gwardiya. Ha? Ngiting sinabi ng isang gwardiya na ikaw ay walang iba kundi isang matandang geezer at druggy. Dapat kang magsaya para sa iyong buhay kung ang iyong isipan ay malinaw, at hindi darating sa paghuhukay para sa iyong sarili. Pag-atake niya, ang tinamaan lang niya ang after image nito, kaya nagtaka siya. Habang si Taesek nasa likuran na niya, binigyan niya ito ng pag-atake na ginamit ang Blood Heaven Azure Explosion. Wasak ang katawan ng gwardiya. Ano na lang ang ginawa niya? Saad ng isa. Yung Taesek, tanong ng isang gwardiya na marunong siyang gumamit ng martial arts. Nagsabi si Taesek habang nang nag-iimit ng nanatakot na aura, ipapadala ko kayong lahat sa Blood Prison. Sigaw ng isang gwardiya na isa lang siyang tao, pagtulungan natin siya. Die druggy bastard, sigaw ng mga gwardiya na papaatake. Pero dinaanan lang sila ni Taesek at sa isang iglap agad na naglaho ang mga ulo ng umatake sa kanya. Pagkatapos agad na din niyang inatake ang iba. Walang kwenta silang lahat, sigaw ng chief na shady sect leader, gumawa ng isang bagay tungkol sa kanya. Damn it, saad ng gwardiya, ako lang ang sect leader sa mga panahong ganito. Tingnan mo dito Taesek, let's make a deal. Alam mo kung ano ang tama. Ito ang gusto mong tandaan, matandang geezer, ang purify ng gamot na ito ay pinakamataas na grado na natatandaan mo ng tama. Hinawakan ni Taesek ang supot ng droga. Yes, saad ng lalaki, tamaan. Pagkatapos inatake niya, pero madali lang ito nasalig ni Taesek ng isang kamay. Naalala ko lahat, tugon ni Taesek. Anong ginawa niyo sa akin gamit ito? At lahat ng ginawa niyo sa amin ni Haryong. Agad niya dinurog ang braso ang lalaki, kaya napasigaw na lang ito ng napakalakas. Hindi ko hahayaang mamatay ka ng ganoon kadali. Kaya pinagsusuntok na niya ito. Damn it, saad sa isip ng chief, anong meron sa kanya? Hindi ba't isa lang siyang matandang geezer na lulong sa droga? Ito siguro ang dahilan kung bakit palagi niyang binabantayan ang ugali niya sa matandang geezer na ito. Nakita na lang niya sa kanyang mga mata ang isang tegri ang papalapit sa kanya. Mula doon sa ating bida, sinasabi niya na kailangan kong malaman kung sino ang nasa likod ng punong barangay na iyon. Ngunit malamang na naliligaw na siya ngayong iniwan ko siya sa Taesek. At napahawak sa kanyang muka. Ang Heavenly Demon Divine Arts, walang anumang nakapirming pangunahing pamamaraan. Ito ay walang iba kundi isang paraan ng paglilinang sa paggamit ng panloob na enerhiya ng isang tao. Gayunpaman, may mga nakasulat na hamog na halimbawa kung paano gamitin. Ito halimbawa, nag-infuse agad siya ng kanyang chi, at pinerform ang Heavenly Demon Sacred Fire Charge. Habang sanayo nakita natin ang mga bulaklak na tinutupok na ng apoy, at ang mga taga-nayon na nagtutulungan para apulahin ito. Pero wala na silang nagawa kung hindi napaiyak na lang habang tinitigan ang mga bulaklak na tinutupok na ng apoy. Iniisip ng bida ko kung sila ay nasa kawalan ng pag-asa. O kung nagagalit sila sa akin. Napaka-ignorant nila this whole time, hindi man lang nila namalayan na ang maliit na halaman na ito ay isang hukay na humila sa kanila ng paunti-unti habang sila ay nagiging walang kapangyarihan. Gaano sila katanga? Ngunit sino ang maaaring sisihin sa kanila para dito? Ang gusto lang nilang gawin ay iligtas ang kanilang pamilya at mga kaibigan na tuluyan na nilang isinuko sa pagtakas sa kanilang mga kapalaran at sa mga turo ng kulto. Gusto kong malaman, sa pagitan ng demonyong kulto na nagpakasawa sa kasiyahan ng mundo at pumikit sa sagradong apoy na pagtuturo, at ang mga orthodox na sekta na nagbibigay katwiran sa kanilang mga krimen sa ngalan ng paglilingkod sa hustisya. Nasa right side ba talaga ang mga orthodox sects? At kung ano ang susunod kong gagawin? Binuksan niya ang kanyang mga mata at ang mga taong nagdadasal. Habang siya nakalutang saad niya sa kanyang batay sa Sacred Fire's teaching, dapat kong itali silang lahat at sunugin sila, isip ng lahat.
upang iligtas ang mundo sa pamamagitan ng pagdadalisay ng apoy at maglingkod sa Diyos ng kabaitan at sinunog na niya ang mga bulaklak sa paggawa ng droga, saad ng mga tao na ang Diyos ng kulto ng araw ay bumaba sa atin, the sun cult origin, umiiyak sila sa pagbaba ng kanilang black sun sinasabi ng mga tao na magdulot ka ng apoy sa amin gamit ang iyong espada o itim na araw, sabay na nagsiluhuran ang mga tao at sinasambit nila ang black sun, tinignan lang sila ng bida sabay na napalingon sa gilid sa ibaba nandito sila Taisik at ang mga nakaligtas sa kamay ng village chief, agad din yumuko si Taisik at gayon din ang bida. Tapos na ang lahat kung hindi ko kayang lumayo. Babaguhin ko, pinasabog na niya ang kanyang sarili para hindi nila mapansin ang pagtakas niya at sabay na sumikat ang araw.